Yun, magandang araw po ulit sa lahat. Una po sa lahat, humingi po agad ako ng paumanhin pagkat natagalan po tayo sa pag-upload ulit ng panibagong video. Yan, bibida po natin ulit tong application natin, no? Nga po pala, yung application po natin ay pro po ito ng Alpine Quest. Ito po, pro po yan yung gamit natin. Kung mapapansin nyo po, available na po itong select and 7 area. Kung mapapansin nyo po ito, dito po natin makikita, no? Ito po. Okay. Yung nakarang video po natin, tinry po natin na i-open po itong ating compass. Yun. Ayan, no? Gumagana na po yung compass natin. Well, ginanahan lang po ulit kasi matagal po tayong nagpahinga. Ilang araw din nang makalipas. Gusto ko lang po ibida ulit itong file ko na meron ako. Ito po. Ito pong Palawan Island Barangay Boundaries. Ito. Yan. Kung mapansin nyo po, ano lang po siya, naka-hide lang. Ngayon, pag inopen po natin yan, ito pong lalabas dyan, mangyayari. Tama pa po natin. Kung mapapansin nyo, meron pong mga guhit, mga boundaries. Ito po. Kung mapapansin po kayo, may mga shaded, may kulay. Well, na-edit po yan. Kung magtatanong po kayo kung saan po nada-download yan, ako lang po meron yan. Pero pwede ka naman po i-share yan. Mag-comment lang po kayo sa baba. Then, mag-notify naman yan. Babasa ko. Ano na lang po tayo. Doon na lang po tayo mag-ponbo. Ngayon, ito po, i-edit ko yung kulay niyan para mapakita ko sa inyo kung paano po ini-edit yung kulay. Pwede naman po kayong, yan, pwede ko na i-select. O kaya ito, yan. Ganyan lang po yan. Ang kagandahan po kasi dito sa file natin na Barangay Boundaries, makikita po natin kung gaano po kalaki ito, tulad nitong sample natin, Fort Barton. Pag kinlik ko po yung location, lalabas po yung details. Ayan, o. Yung land area niya po, makikita mo kaagad. Yung length niya ay nasa 114.75 km sa area po na kinlik po natin. Ayan po, nakalagay din kung anong munisipyo. Barangay po muna, Fort Barton, Barangay Fort Barton, munisipyo ng San Vicente, Zone 3. Yan po yung details niya. Yan po ang kagandahan dito. Malalaman natin kung nagta-travel po tayo sa mga, lalo na sa mga local tourist po natin. Kasi marami pong mga tourist destination dito po sa Palawan. Pagka meron kang file nito, malalaman mo kagad kahit hindi ka taga Palawan kung anong area na kayo. At meron pa akong isang file. Ito naman, yung ginawa ko lang to, hindi pa naman to tapos, pero share ko na rin kung paano. Ayan,
medyo magulo, tanggalin muna natin yung barangay boundaries. Ayan. Yun yung bago kong pinakita. Ayan. Kasi kung hindi ka naman na military personnel, civilian ka lang, ito dito mo mapapakinabangan to. Yan, tulad yan. Sa underground river, sa Drenya River, Puerto Princesa. Ayan. Ito yung Monkey Trail. Makita nyo yung red na to. Mayroon ng trail din. Sa Palawan roadmap naman, meron naman tayo. Meron din tayo nun. Hanapin muna natin. Palawan roadmap. Ito nga pala yung mga file ko. Okay. Hanapin natin. Import. Ito yung sobrang dami kong file na dito. Kasi sobrang tagal na nitong application na to. Sobrang tagal ko na itong ginagamit. More than 7 years na. Yan. Kung magtataka kayo kung ba't meron akong mga ganitong file. Cancel. Ang unang gagawin ay i-import muna natin. Well, nagagawa lang to, yung mga file na to, pwede itong gawin ng manual dito mismo sa cellphone. Hindi ko kaya ipakita sa cellphone kasi yung Android version ko ay nasa 13 na ata kasi nag-update ako nakaraan eh. Pag mga ganong Android version, ito Android version natin ay 13 na. Hindi na siya pwedeng gawin kasi papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Kung bakit hindi na siya pwede. Ito, pakita muna natin yan. Yung hindi na to updated kasi 2014 pa. Humingi pa ulit ako sa queuing ko kung saan ang galing tong file ko na to. Ito kasi ay project ng Palawan Provincial Capital. Yan o. Kung saan yung mga iskinita. Makikita mo agad. Yun. Sa bawat barangay naman, pag dinisplay natin yung barangay, ayun. Doon tayo sa medyo, sa nai-edit ko na kulay na para hindi magulo. Yun. Ito. Yan. Kung wala kayong ways, kasi offline kasi itong application na to. Dito mo ito magagamit. Yan, kung anong barangay ka na habang nagbibiyahe ka. Yan o. Malalaman mo kung anong barangay ka na. From south to north. Ayan o. Kahit nga dito sa kaduluduluhan, merong kalsada. Pero pag nakahingi ulit ako ng updated na file nitong mga to, papakita ko sa inyo yung panibagong update. Actually, hindi to open sa lahat. Kasi yung pinanggalingan nito ay provincial capital. Hindi talaga dapat pinamimigay ito. Pero dahil nga sa trabaho natin, nagkaroon tayo ng access dito. Tsaka yung queuing ko na meron ito, nag-retire na din sa dati niyang trabaho. Yung file na to pala, nagawan lang natin ng paraan na may pasok sa application natin kasi nung time niya, nung nasa serbisyo pa siya, gumagana lang to sa laptop. Ang file nito ay KMZ. Naka KMZ file.
Pero ngayon, na-convert natin siya, nagawa natin ng paraan. Naka KML na siya. Although yung gumagana sa application kasi na to ay KMZ and KML. KML at saka KMZ file. Gumagana dito sa application natin. Yun ang kagandahan dito. Kaya nung matuklasan niya na pwede pala sa Android phone itong mga file na to, dahil nga dito sa ginawa natin, sobrang nagustuhan niya. Kaso nga lang, wala na rin siya sa serbisyo, useless. Kasi kinuwento niya sa akin noon daw, pag gagamitin nila tong file na to, nakaprint to sa meron silang mapa na printed, naka-print sa isang malapad na papel, tapos ilalatag nila sa isang mahabang lamesa. Kita mo yung Palawan kasi yan, i-print nila yan ng mahaba sa mahabang papel at nakalatag yan sa mahabang mesa. Tapos i-print din nila yung katulad nito, barangay boundaries. Yung barangay boundaries, i-print din nila yan, pero sa clear naman na plastic, silupin kumbaga. Tapos ilalapat nila yan ng akmang-akma dun sa mapa, kaya malalaman nila yung boundaries. Ganun din yung pagkakaprint sa Palawan roadmap, ganun din yung pag-monitor. Kaya sabi niya, sobrang sobrang useful nito pagdating sa field, kasi nasa cellphone mo na lahat, yung isang application lang, nandun na yung mapa, meron ng boundaries, meron na ring Palawan roadmap, tapos may isa pa silang file na sa isang katrabaho niya naman ko nakuha, na naging isa rin sa mga tropa na. Pero yung file na hanggang laptop lang, kaya hindi pa rin pwede sa cellphone. Ginawan ko rin ng paraan at na ito na nai-transfer din natin dito, Yan, pakita ko naman sa inyo. Ito naman yung rivers and bridges, yung mga tulay at saka yung mga ilog. Actually, itong gumawa nito, totoong tao to na nag-survey. Kaya kung mapapansin nyo kung gaano karaming survey na yan, bawat ilog na meron dito sa Palawan, sinurvey ng mga magagaling natin mga forest ranger. Hindi natin alam kung sino yung mga nag-effort nito, pero sobrang dami na, kaya yan ang naging resulta. Ayan, meron pang hindi pa talaga na survey din, pero ito yung mga tulay meron din, bridge. Anong barangay yan? New Agutaya. Makikita natin kaagad. Uy, ito matawag. Post muna natin. Okay, tuloy tayo. O yan, nakita nyo na kung gaano ka ganda tong application na to. Kapag meron kang mailalapat na ganitong mga files, pwede pala to sa application na to. Yun yung nagustuhan natin dito. Ngayon, pakita ko lang ulit yung sa tourist na ginawa natin, Okay. O yan, na-open na. Tingnan natin. Ito, gawa ko lang din to. Yan, tulad yan. Yung Ariara Island. Ano bang makita natin sa Ariara Island? Yun, nilagyan natin ng ng pictures. Yun. Pwede natin siyang ma-view. Tulad yan sa Google Maps. Teka. Sunod naman na yan. Kasi wala tayong data, kasi
Yan. I-off natin yung data natin para makita natin. Naka-off yung wifi, naka-off din yung data. Pero makikita natin. Yan, medyo malabo. Kasi yung area na yan, hindi ko dinownload ng buo kasi hindi naman ako pupunta dyan. Try natin to. Yan, ito. Para lang ma-view natin yung island. Yun. Ano pa? Saan pa? Mga tourist destination. Yung mga napuntahan na natin, dito sa Coron nung nakarang eleksyon. Yan, dito sa Siete Picados. Nakarating tayo dito. Yan, yun yung makikita mo. Siete Picados. Saan pa? Kayangan Lake. Yan, yung mga narating natin. Actually, yung mga picture na yan, ginrab lang din natin sa sa internet. Pero yan yung mga napuntahan na natin na gusto natin ibida dito sa segment na to. Yan. Sa view deck ng Kayangan Lake. Yun, sa ibang angle, pwede naman natin i-open yan sa marami pang application na available sa Android phone natin kung mga naka-install na yung mga yan. And then ano pa? Ito, marami pa. Itong Kalawit Island dito sa kung tawagin nila ay meron din tayo dito ay hindi ko nasama ata yung picture natin kasi nagpalit ako ng phone, hindi sumama yung mga picture natin personal, yung humawak tayo ng sawa, saka sumakay tayo dyan sa giraffe. Hindi, joke lang. Nagpakain tayo ng giraffe dyan po sa safari. Yan po yung tawag nila sa area na yan. Yan po sa Kalawit Island. Yan po yan sa Busuanga. Sa isla ng isang isla lang yan, Coron at Busuanga. Kung pumunta kayong Coron, daan na rin kayo ng Kalawit Island. Yun. Naging promotor pa tayo ng turista dito sa Palawan. Tawag nga nito, destination. Ito, hindi pa natin napuntahan to sa El Nido. Ito, sabi nila maganda rin daw dito, 7 Commandos. Yan, ano pa bang pero dito sa mga ayan, Underground River, marami nang nakapunta dyan. Siguro nasa 4 times na ako nakarating dyan. Underground River. Yan. Yan yung mga nilagay nating picture dyan. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng mga file na to, gawan din natin ng ibang segment yun, na nandun lahat yung, o kaya lang ako ng link dyan sa baba mamaya. Pag natapos ko tong video na to, ayusin ko yan. Check nyo lang dyan sa baba. Yun, palitan natin yung mapa natin. Ang ganda talaga panoorin. Tignan ito. Yan. Kung makikita mo yung pagkakagawa ng pagkakasalansa natin. Itong sa displayed maps. Tuturuan din natin kayo paggawa nitong mapa ko. Kung paano ba magsalansan yan. Subukan natin ng
explore mode natin, oh. Medyo 3D na rin, oh. Mag-enjoy ka na maglakad niyan sa bundok kung mahilig kang mag-explore. Yan po paganda yung mapa natin, kaya pagdating natin sa bundok talagang nag-enjoy tayo mag-navigate. Yun po kasi ang trabaho talaga natin, oh, navigator. Although team leader na po tayo ngayon, pero nag-enjoy pa rin po tayo mag-navigate. Gawa nga ng ang ganda po talaga ng application natin. Yung isa po sa kagandahan nito, dala-dala mo siya. Anytime, pwede kang tumingin kung nasaan ka na. Ayan, oh. Hindi ka pa naglalakad kasi pwede ka nang gumawa ng trail mo, eh. Tuturo ko rin yan sa sunod na video kung paano gumawa ng trail. Okay, hanggang dyan lang muna, no. Tapusin natin tong video kasi sobrang haba na. At saka masyado na kayong maraming nalalaman. Baka bigla na lang kayong patahimigin, no. Singit na lang pala natin para magkaroon kayo ng idea pati kung ano ba talagang paano ba gawin tong ano. Eto yung pag-save na lang, paano ka pipili dito. Hindi, i-review na lang muna natin kung ano na ba yung mga nandito sa mapa ko. Kaya nakikita ko na lang ganun gaganda yung mapa natin. Open natin lahat. Quick review lang. Kunting pasilip lang, ano. Yan, oh, yung mga dim files natin. Ganyan na sila kalaki. Nasa 873 tong dim heights, dim slopes, 396. Kita naman. Yan, kaya po ganun po kaganda yung mapa natin. Yan, meron din po tayong open topo sa Google Roads and Transit Player. Meron po tayong 2.45 gig. Sa Google Satellite 3.48 gig. Okay, ito po yung ginagamit ko talaga natin, cycle hike map. Dito naman, ito meron din tayo sa hybrid pero maliit lang, hindi naman natin ginagamit kasi ng gusto yan. Dito rin po tayo, ito po Google Satellite. Pag Google Satellite po, ito po yung setup ko sa Google Satellite. Pinangalanan lang po natin ng hybrid. Yan po yun. Meron lang po dim heights yan, kaya naging ganyan siya ganda, no? Ito naman po yung sa cycle hike map. Okay, yan lang. Medyo ginanahan tayo mag-upload ulit kasi nakita natin meron palang nanonood. Tsaka may nakausap ulit ako kanina. Hingi ng panibagong update po dito sa channel natin. Okay, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Comment down below na lang po, tsaka mag-subscribe na po para hindi kayo mahuli sa mga video natin na susunod nating i-upload. Okay, maraming salamat.